Magandang gabi po sa inyong lahat. Update tayo sa kay Maymay Entrata and Edward Barber kung meron. But yes, Maymay Entrata, as we all know, siya po dapat ay live sa Magandang Buhay kaninang umaga. Pero sa kasamaang palad ng dahil sa may side effect po ang kanyang latest vaccine, yung second dose of vaccine niya, kaya si Maymay Entrata ay mas piniling maki-zoom live na lang sa Magandang Buhay. At dahil dyan, ang ABS-CBN kaagad ay gumawa ng write-up about Maymay sa Magandang Buhay. Ang sabi ni ABS-CBN News, Maymay Entrata nagpasalamat sa mga tagahanga sa ika-5 taon niya sa showbiz. Ang nilalaman ng balitang ito ng ABS-CBN ay narito. Hindi binigo ni Maymay Entrata ang kanyang mga tagahanga na nag-abang sa kanyang pagbisita sa Magandang Buhay nitong Lunes para sa pagdiriwang ng kanyang ika-5 anibersaryo sa show business. Bagamat hindi niya nagawang makapunta sa studio ng ABS-CBN dahil sa side effect ng mabakunahan siya kontra COVID-19, nakausap naman siya ng Magandang Buhay host na sina Julina Magdangal, Melek Candeveros at guest host na si Bianca Gonzalez. Sa pamamagitan ng, sanasabi ko nga, Zoom Live. Unang nakilala si Entrata nang sumali ito sa PBB, Pinoy Big Brother Lucky 7 noong Hunyo 2016. Gusto ko lang po magpasalamat ng sobra dahil sa pagmamahal at genuine na suporta niyo po sa akin since day 1 po. Maraming salamat dahil kahit anong nangyari at naramdaman ko na karamay ko kayo dahil tayo nga po ay kapamilya. Lagi kong itinetreasure yun, talagang saan man ako mapunta. Yun ang sabi ni Maymay kanina. Dagdag pa niya, itong napaka-espesyal na journey na ito ay hindi ako magsasawang i-share siya sa mga tao at sa mga nagsimulang nangangarap na katulad ko. Maraming salamat. Yan ang sabi ni Maymay kaninang umaga. Samantala, binahagi naman ni Robby Domingo, ang kaibigan at bisita rin sa Magandang Buhay, nagkagawa sila ng proyekto ni Entrata. Ang sabi ni Robby, Maymay and I will be co-producing a certain show very soon. Totoo nga ang balita. Meron pala talagang project together itong si Maymay and Robby Domingo at sila pa mismo kasama na mag-produce sa kanilang show. Kung anong show man ito na hindi pa nabanggit, malalaman na natin. Matatandaang matapos ang pagkapanalo niya sa PBB ay naging sunod-sunod ang proyektong ginawa ni Entrata sa telebisyon at pelikula. Ilan sa mga nagawa ni Entrata ay ang mga pelikulang Loving in Tandem at Princess Diaries, kung saan nakasama niya si Edward Barber. Maliban sa serye at iba pang programa sa telebisyon ay naglabas din ng album si Entrata. Samantala, inaalala ni Entrata na ang bahay na binili niya para sa inay niya sa Japan ay isa ito sa pinakamalaking naipundar niya sa 5 taon niya sa showbiz. Isa yun sa sukli, ang sukli daw niya ito, sa mga sakripisyo. Nabulol tayo dun. Isa yun sa sukli ko sa mga sakripisyo na binigay niya sa akin simula noong nawalay siya sa akin. Napakalaki kasing sakripisyo ang mawalay ka sa anak mo. Habang tumatanda ako, lalo kong naiintindihan kung bakit niya nagawa yon. Bakit siya malayo sa akin kahit kailangan ko siya para lang din maibigay ang pangangailangan ko sa araw-araw. Masayang-masaya ako na parang ito ang oras ko para maibalik ko ang sakripisyo na ibinigay niya para sa akin. Yon ang sabi ni Maymay Entrata. Si Maymay Entrata na napaka-humble ay talagang kung hindi mo tanungin, hindi niya rin i-share at talagang makikita mong
wala siyang ganoon yung pagkahambog sa katawan niya. Talagang of course, proud na proud siya na sa 5 taon niya sa showbiz ay naipundar niya ng bahay ang mama niya. Kahit na, kasi nga gustuin man niyang maganda ang bibilhin niyang bahay, pero kaso nga lang daw, ang sabi ni Maymay, ay mas gusto nitong simple lang ang bahay nila sa Japan. But then yes, baliktad po ang nangyari. Imbes na si Mama Lorna niya ang bibili ng bahay para sa kanya, dahil sa daming blessings, dahil sa daming nagmamahal kay Maymay, siya ngayon ang siyang nabaliktad po, siyang nagbigay ng bahay sa mama niya bilang pasasalamat for sure sa mga magagandang bagay na naibahagi ng nanay sa kanya, dahilan sa buhay na naibigay sa kanya, dahilan sa mga sakripisyong ibinigay ng nanay niya para lang matustusan ang pag-aaral niya, para mapakain sila 10 ng mga kapamilya niya sa Camiguin. Kaya napakaswerte ni Maymay Entrata na nagkaroon siya ng inang nagsakripisyo as OFW, at ang sobrang swerte naman ni Mama Lorna at nagkaroon siya ng isang makadiyos na anak, isang anak na napaka-humble, isang anak na talagang hardworking para lang sa mga pangarap niya at para maibigay niya sa pamilya niya, kahit sa mga ka-relatives niya, ang pwede niyang maibigay na dahil sa pag-share na ng blessings na ibinigay din ng Lord sa kanya at sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya. And yes, excited po tayo sa upcoming project ni Maymay with Robby Domingo, kung ano man iyon. Kasi ang sabi lang, it's a show. So we don't know what kind of show it will be. So aabangan natin yan sa mga darating na araw. Of course, every MyWeb fans masaya para dito kay Maymay. Kasi hindi lang pala click, like, and share ang ating aantayin para kay Maymay, kundi meron pa isang show na talagang paka-aabangan for sure yan ng mga taga-subaybay, ng mga supporters ni Maymay Entrata. At saka pasalamat tayo at hindi talaga na stop itong mga blessings na dumarating sa buhay ni Maymay Entrata, at nitong pagunitangan niya, nitong 5 years niya sa showbiz ay makikita nating napaka-active ng mga projects sa buhay ni Maymay. And yes, we are of course wishing for more hanggat kaya ni Maymay. Pero nga lang, yun nga lang, ang dapat pakatandaan ni Maymay ay alagaan ng sarili at wag magpabaya para palaging healthy. Get well soon, Maymay. Nakita ka naming masayahin uli doon sa Magandang Buhay kanina sa Ka-Zoom Live. For sure, bumaba ng lagnat mo. And yes, since nagpa-swab test ka at negative ang result, we are very happy to hear that. Hearing that kind of news from you is a really good one. Kasi isa lang naman po ang gusto naming mangyari, ang mapasafe ka from COVID-19 at sa mga side effects mo. Don't worry, kain ka lang ng marami, umain ka ng maraming prutas, maraming sabaw, at saka more sleep, Maymay. And drink vitamin C, please. Vitamin C, 1,000 milligrams a day. Yan for sure makakatulong para iwas tayo sa COVID-19. Para kahit dikitan man tayo ng virus, mga guys, sinasabi ko sa inyo, dikitan man tayo ng mga virus, at least hindi tawag dito, hindi worst ang mangyayari sa atin, kundi medyo okay lang siya, yung parang asymptomatic ang dating. So it won't be very painful. Kaya mga guys, mga ka-Mayward, and yes, Maymay and Edward, take vitamin C every day, more fruits and vegetables, and then yes, more water para sa katawan, para may malakas po ang immune system natin at malayo tayo sa virus na tinatawag na COVID-19. Yan lang po muna for now. We are happy for Maymay's tawag dito, blessings, at lalong masaya tayo at magaling na si Maymay, on the way na to full recovery. Kaya
We are happy for you, Maymay. And we're still praying na sana mapabilis pa ang paggaling mo. See you on my next, guys. Ito lang muna ang ating update since we are so late on updating on this one. But we know some of our followers also, yung mga taga-subaybay natin sa ating tahanan, sa ating channel, Alexander Lexijus, are waiting for this one. And I'm so sorry, it's very, very late. It's just that Alexander Lexijus now is again, nagtatrabaho na po tayo para sa pamilya natin. Kaya medyo mahirap pong mag-update daytime dahil sa wala pong internet yung napuntahan natin kanina. Again, may internet pero masyadong mahina, and then talagang syempre hardworking tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng kumpanya, so dapat bigay din natin yung serbisyong deserve nila kasi naman they trusted us. Kaya dapat ibalik din natin yung trust na binigay nila sa atin. Hindi daw pwedeng pagsabay-sabayin ang lahat. Kaya pasensya na po at late upload po ang inyong lingkod. We will try to give you more updates if we can. Kahit late tayo makatulog ngayon. Just stay safe, everybody. And see you in my next. My, congratulations in advance sa mga blessings mo, and we are wishing for more. See you in my next, mga ka-Mayward. Isa lang masasabi natin, laban lang, Mayward.